Hindi siya mamamatay, Dad. Sadyang lulutang lang siya sa dilim. At si Marisol? Basta sumunod lang yan. Wala siyang choice. Utang na loob ang tanikala niya. Ang mga salitang yon ay parang patak ng lason na sumisid sa kailaliman ng aking puso. Sa likod ng pinto ng servant's quarter, kung saan ang liwanag ay tila nagtitipid, ako ay nakaupo. Hawak ko ang pira-pirasong balikat ng uniform ni Caspian. Tinatahi ang selyo ng Montemayor na napunit sa isang aksidente. Ang lamig na naramdaman ko ay hindi nagmumula sa aircon ng mansyon, kundi sa mga salitang mas matalas pa sa karayom na tumama sa aking tenga. Hindi ito ang unang pagkakataon na may narinig akong masama, ngunit ito ang unang beses na ang kasamaan ay naging malinaw na parang kristal. Ang karayom na hawak ko ay gumalaw ng walang direksyon, tumama sa aking hintuturo. Naramdaman ko ang pagdaloy ng mainit na dugo, ngunit walang boses ang sakit dahil ang lahat ng kirot ay umakyat na sa aking lalamunan at dibdib. Ito ang mga kamay na nagtatrabaho, na naglilinis ng dungis, na nagmamahal kay Aling Esperanza ng walang kapalit. Pero sa mata ni Solen, ang mga kamay na ito ay kasing gaspang lang ng basahan. Isang basahang gagamitin at itatapon. Ang lason ay hindi lang nasa gamot, nasa bawat salita ni Solen. "Oh, nandyan ka pala, Marisol." Ang boses ni Solen ay tila music ng pang-iinsulto. Pumasok siya. Ang kanyang suot ay parang nakahanda na sa fashion show ng kasamaan. "Find your new housemate, Marisol." Isang daga. "Ang baho ng kwarto mo. Magkano ba ang sweldo mo? Mas mabuti pa yatang ibawas ko na lang sa sweldo mo ang pagpapalinis sa buong." Ang bibig ko ay nanatiling nakasara. Ang tingin niya ay tila yelo, ngunit ang init ng aking galit ay hindi niya nakikita. Tiningnan ko ang mga bakas ng pagod sa kanyang mukha. Oo, marumi ang kamay ko sa pagtatrabaho, pero malinis ang aking puso. Ang mga mantsa ng kahirapan ay mas madaling hugasan kaysa sa dumi ng kasakiman. Ang uniform ni Caspian ay ibinalik ko sa kanyang kwarto. At sa aking paglabas, dumiretso ako sa kwarto ni Aling Esperanza. Naroon si Aling Esperanza, nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang mga mata, karaniwang malabo, ay nagtataglay ng kakaibang linaw. Yumakap siya sa akin. Ang kanyang yakap ay sapat na upang malaman kong tama ang aking narinig. "Marisol, huwag kang matakot. Alam ko ang ginagawa nila. Ang gamot. May utang sila sa atin. Pakiusap. Mag-iingat ka. Tandaan mo ang mga kanta ko." Hinihimas niya ang aking buhok. Sa isang iglap, kinuha niya ang lumang medalya na nakatago sa ilalim ng unan at inilagay sa aking palad. "Ibigay mo kay Caspian. Sabihin mo, ang lason ay hindi natatakot sa liwanag." Ang kanyang boses ay bumalik sa dating pagkalito. Nanginginig ako. Ang medalya ay malamig sa aking palad, ngunit ang mensahe niya ay parang apoy. Agad kong hinanap si Caspian. Natagpuan ko siya sa study room, nagtatrabaho sa harap ng computer. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. "Caspian, I need to talk to you. Ngayon na. It's about Solen and your mom's medicine." Tiningnan niya ako. Ang tingin niya ay hindi galit, kundi pagkaabala. "Marisol, I'm handling a big problem. Business deal. Please, not now." Ang tono niya ay parang pinapatay ang isang usapang walang kabuluhan. "Caspian, they are trying to take advantage of your mom. May narinig ako. Nagpapalit sila ng gamot. Ito ang sabi ni Tita Esperanza." Ipinakita ko ang medalya. Hindi niya kinuha. Siya ay nanatili sa kinauupuan. "Solen is Solen, Marisol. She's loud, I know. Pero may kontrata kami. I need her family to save my company. I'll handle her. Just focus on my mom, Marisol. That's your job. That's the utang na loob."
Tiningnan niya ako ng isang matalim na tingin. Do your job. Ang pangalawang slap ay hindi mula kay Solen, kundi sa aking utang na loob na ginamit niya laban sa akin. Parang may pumilipit sa loob ng aking dibdib. Ang lupit ng pagkalimot niya sa aking pagmamahal ay nakakapinsala. Bumalik ako sa kwarto ni Aling Esperanza. Ang medalya ay mahigpit na nakakapit sa aking palad. Pero ang lason ay kailangan ng kumilos. Sa aking pagpasok, nandoon na si Solen. May hawak siyang isang maliit na vial ng gamot. Good. Nandyan ka na. Ito ang bagong vitamins ng matanda. Ibigay mo sa kanya. Ngayon na. Tumawa siya ng bahagya na parang may alam siyang nakakabaliw na sekreto. Huwag kang mag-alala. Safe yan. Galing pa sa Amerika. Magaling na magaling ang lola mo after this. Inabot niya sa akin ang vial at ang tingin niya ay may pagbabanta. Dapat mong gawin ito, Marisol, o baka gusto mong malaman ni Caspian kung sino talaga ang nagpapahirap sa kanya. Ang aking kamay ay nanlamig. Ang maliit na bote ay tila naglalaman ng buong mundo ng kasamaan. Alam kong kung ibibigay ko ito, ako ang magiging dahilan ng pagkasira ni Aling Esperanza. Pero kung hindi ko susundin si Solen, ang banta niya ay hindi matitiis. Tumingin ako kay Aling Esperanza na nakatingin sa akin ng may pag-asa. Sino ba talaga ang baliw sa Montemayor? Ang matandang nanay na wala nang maalala? O ako, na patuloy na nagmamahal sa isang pamilyang wala namang pagmamahal sa akin? Sa pagitan ng pagkakanulo at katapatan, ang lason ay nasa aking kamay. Ang maliit na sisidlan ay nanginginig sa aking mga palad. Ang likido sa loob ay tila nag-aapoy sa lamig. Sa aking isipan, ang mukha ni Aling Esperanza ay nag-iba ng anyo. Minsan siya si Solen na walang awa, minsan siya si Caspian na walang pakialam. Ngunit sa pinakailalim, siya ang aking kaibigan na nagbigay sa akin ng isang lumang medalya. Kinailangan kong isugal ang buhay niya, ang buhay na pinangako kong poprotektahan para protektahan ang sarili ko sa banta ni Solen. Ngunit hindi ako nagpakamartir, hindi pa ako tapos. Hinawakan ko ang sisidlan at sa isang kilos na sinanay ko sa loob ng maraming taon sa pagtago ng mga lihim, mabilis kong ibinalik ito kay Solen, kasabay ng pagkuha ng isang maliit na bote ng saline solution na nakatago ko sa ilalim ng aking uniforme. Sige Solen, ito na. Pero bago ko ibigay kay Inay, gusto kong itaas natin ang isang toast sa engagement ninyo ni Caspian para sa future Montemayor. Ngumiti si Solen, isang ngiting mapanira. Fine, Marisol, pero huwag kang magkamali. Wala kang karapatan sa anumang kaligayahan dito. At doon ako naghintay. Naghintay sa tamang sandali. Ang sandali na hindi ko alam kung paano ko naitago sa loob ng aking pagkatao. Ang sandali ng paghaharap. Nang dumating ang oras ng piging, ang buong ballroom ay nagmistulang isang ginintuang kulungan. Ang mga ilaw ay napakatingkad. Ang mga tao ay nakasuot ng mamahaling tela. At ako ay naroon, sa gilid. Hindi bilang isang bisita, kundi bilang isang anino. Nakita ko si Caspian, malamig at hiwalay, nakatayo sa tabi ni Solen na lumilitaw na isang prinsesa sa kanyang damit na gawa sa pinakamahal na seda. Sa gitna ng ingay ng mga tawanan, may isang figura na pumasok na nagpatigil sa aking paghinga. Si Aling Esperanza, na hindi ko inaasahang lilitaw, ay may hawak na isang malaking mangkok. Ang amoy ng sinigang, ang asim ng kamatis, ang anghang ng sili, ang bango ng kangkong, ay kumalat sa buong silid. Isang matinding paglabag sa karangyaan ng catered food. Caspian, anak, tignan mo ang sinigang ko, ang paborito mong sabaw noong bata ka pa. Ang tinig ng matanda ay malakas, puno ng pag-ibig at pagkalito. Nakatitig si Solen sa mangkok na tila ito isang basurang inihagis sa kanyang puting perlas na damit. Ano yan? Sinigang? Dito? Sa engagement party ng Montemayor. Tita, you are embarrassing us. You are an embarrassment. Ang boses ni Solen ay mataas
at ang kanyang galit ay tila may nakakapasong init. Si Aling Esperanza ay tila nalito sa tinig na yon. Naglakad siya ng bahagya, patungo kay Solen, dala-dala ang mangkok, ngunit ang kanyang pagtayo ay hindi matatag. Isang sandali, ang mangkok ay sumobra sa balanse. Ang mainit na sabaw ng sinigang ay tumagaktak sa puting seda ng damit ni Solen. Ang katahimikan ay lumukob sa bulwagan. Isang katahimikan na mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. You insolent old woman, tingnan mo ang ginawa mo sa damit ko. Ikaw na halimaw ka. Walang kwenta. Walang hiya. Dapat sa kulungan ka na lang. Ikaw na. Ikaw na lumang basura. Ang galit ni Solen ay lumampas sa lahat ng aking inaasahan. Taimtim siyang lumapit kay Aling Esperanza. Ang kanyang kamay ay nakataas, handang manakit. Sa mundong yun na puno ng mga pekeng ng ngiti at gintong kadena, isang bagay sa akin ang nabasag. Ang aking katawan ay kumilos bago pa man nag-utos ang aking isip. Tumakbo ako, isinabuhay ang bawat sakripisyo at ipinuwersa ang aking sarili sa pagitan ng dalawang babae. Niyakap ko si Aling Esperanza gamit ang aking likuran. Sinasalo ang lahat ng posibleng pinsala. Ang marahas na palad ni Solen ay hindi tumama sa matanda, kundi sa akin. Kasabay nito, ang kanyang isang kamay ay naghagis ng basag na crystal glass na nakapatong sa isang mesa. Naramdaman ko ang matinding hapdi sa aking balikat at likod at ang init ng aking sariling dugo ay humalo sa sinigang sa aking damit. Sa gitna ng kaguluhang ito, isang bagay ang nangyari na nagpatigil sa oras. Ang mga mata ni Aling Esperanza ay biglang nagliwanag. Ang lahat ng pagkalito ay nawala. Nakita ko ang isang matalim na pagtingin na direktang nakatuon kay Caspian. Niyakap niya ang kamay ng kanyang anak. Ang kanyang tinig ay mahina, ngunit may bigat na yumanig sa lahat. Caspian, pakinggan mo ako. Ang gamot ko. Hindi iyan ang totoong gamot. Dinaya ako, si Solen, at ang kanyang ama. Sila ang nagpalala nito para makuha ang lahat bago tayo magpakasal. Alalahanin mo ang utang mo sa ama mo. Alalahanin mo ang utang mo sa babaeng ito, sa pamilya niya. Ang kamalayan ni Caspian ay tila bumalik sa isang iglap. Ang malamig na tingin niya ay napalitan ng isang pamilyar na determination na minsan ko nang nakita sa kanyang ama. Tumango siya, hindi kay Solen, kundi kay Marisol na nakahandusay. Ang mga mata niya ay hindi na cold, kundi puno ng isang bagay na hindi ko pa lubos na maunawaan. Isang pinaghalong pagkaawa, pagkagalit, at isang pangako. Ang mga pulis ay pumasok. Ang ingay ng kanilang pagdating ay humalo sa mga sigaw ni Solen na hindi na nakikita ang kanyang dignidad. Si Solen ay hinahatak. Ang kanyang mga salita ay puno ng pagbabanta. Pero wala na akong marinig. Ang aking paningin ay lumiit. Ang aking mga binti ay hindi na sumusuporta sa akin. Ang sakit sa aking likod ay naging isang malalim na kawalan. Ang huling bagay na nakita ko bago ako tuluyang bumagsak ay ang ekspresyon ni Caspian, isang lalaking nagdesisyong ipagpalit ang kasal sa hustisya. At kasabay ng aking pagkawala sa ulirat, isang bagay ang nahulog mula sa aking leeg, ang medalya ng aking ama na tumama sa sahig sa tabi ng mga sirang baso. Marisol, anak ka nang nagligtas sa akin. Ang huling bulong ni Aling Esperanza bago siya tuluyang nawalan ng malay, habang ako naman ay naligid sa dilim. Matapos kong pirmahan ang mga papeles, kasama si Attorney Clara, isang babaeng may tinig na kasing tibay ng bakal, ngunit may puso ng isang ina, pakiramdam ko ay nag-iwan ako ng isang bahagi ng aking sarili sa loob ng mansyon ng mga Montemayor. Ang mga signature na yon ay hindi lamang kontrata. Ito ang aking passport patungo sa kalayaan. Ang utang na yon, sa wakas, ay magiging isang simpleng transaksyon, hindi isang tanikala na hahatak sa akin pababa. Ang aking unang destinasyon ay ang barangay na pinagmulan ko, ang maliit na kubo
sa tabi ng dagat na matagal ko nang itinago sa aking alaala. Nang bumaba ako sa lumang jeepney, ang hangin ay amoy alat at pawis, amoy ng buhay na matagal ko nang iniwan. Ang pagbalik na ito ay parang paghaharap sa sarili ko noong ako ay bata pa. Mas mababa, mas walang-wala, ngunit mas totoo. Ang aming dating kubo ay halos hindi na matibay. Ang mga dingding na gawa sa kawayan ay nabubulok na, at ang bubong na yero ay may maraming butas. Ito ang aking hell, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ngunit ngayon, ito rin ang aking sanctuary. Dito, walang mga designer na kortina o mamahaling plato. Tanging ang amoy ng lupa pagkatapos ng kaunting pag-ulan at ang simpleng init ng isang maliit na kalan. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi ko naramdaman ang pagkapahiya sa aking kasuotan. Kasama ko si Aling Clara na maingat na nag-iikot, hindi para husgahan ang kahirapan, kundi para maghanap ng oportunidad. Marisol, ang lugar na ito ay may potensyal, sabi ni Attorney Clara habang tinitingnan ang maliit na bakuran. Ang iyong sinigang noong araw na yon, tanda ko ang lasa. Hindi yan matutumbasan ng mga sumandal ako sa poste ng bahay, pinagmamasdan ang papalubog na araw sa karagatan. Ang kulay ng langit ay nagbigay sa akin ng isang kakatwang init na hindi ko naramdaman sa piling ng karangyaan. Gusto kong magtayo ng maliit na kainan, Clara. Hindi para maging mayaman, kundi para maging matatag. Para magkaroon ako ng sariling pangalan. Pag-asa. Iyan ang pangalan ng negosyo ko. Wala na akong utang sa kahit sino, maliban sa pag-alaga kay Inay Esperanza. Iyon ang aking kalooban. Niyakap ako ni Clara. Ang yakap niya ay hindi nagmamadali, hindi nagmamay-ari. Ito ay yakap ng pag-unawa. Sige iha, tutulungan kita sa papeles. Ang bawat sentimo mula sa utang ni Caspian, iyan ang magiging puhunan mo. Hindi tayo hihingi ng awa, hihingi tayo ng patas na laban. Nang kami ay nag-uusap tungkol sa mga permiso at business plan, isang sasakyan ang huminto sa kanto ng kalsada. Ang sasakyan ay bago, napakakinis, at tiyak na hindi ito nagmula sa aming barangay. Lumabas si Caspian, nakasimpleng damit na tila nagtatago sa kanyang pagiging mayaman. Marisol, sabi niya, malayo ang distansya sa pagitan namin. Napirmahan na ang lahat. Ang pondo ay nasa escrow account na. Ginamit ko ang aking koneksyon para mapabilis ang legalidad ng loan. Wala akong ibang intensyon kundi ang maging patas. At tungkol kay Aling Esperanza, kailangan ko siyang makita. Binalingan ko siya. Ang aking tindig ay mas matigas kaysa sa dati. Caspian, nandito si Attorney Clara para sa mga detalye. Wala nang dapat pag-usapan sa pagitan natin. Ang utang ay babayaran, ngunit ang personal na bagay, iyon ay akin na. Hindi ko mapigilan ang sarili ko na magpakita ng isang bakas ng emosyon nang ipagtanggol ko ang aking sarili. At doon, tila nagkaroon ng isang maikling sandali ng pagkaakit sa aming pagitan. Isang sandali na mabilis kong ikinulong. Huwag kang mag-alala tungkol sa utang ko sa'yo. Patuloy niya. Ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang bawat galaw ko. Babalik ka sa Maynila kapag handa ka nang humarap sa mas malaking laban. Hindi ka lang basta magtatayo ng kainan, Marisol. Kailangan mong maging matagumpay. Kailangan mong ipakita sa kanila ang halaga mo. Bago pa man ako makasagot, isang anino ang humarang sa liwanag ng araw. Si Solen. Hindi siya gaanong magara, ngunit ang kanyang galit ay mas matindi. Nagtatago siya sa likod ng isang matandang lalaki na tila may suot na mamahaling relo. Marisol, kaya mo palang magtago. Saan ka kukuha ng pera? Sa awa ni Caspian? Tingnan mo siya, nagpapanggap na mabait. Hindi mo matatakasan ang nakaraan mo, Marisol. At huwag mong isipin na dahil sa isang maliit na sugat ay magiging prinsesa ka na. Ang kanyang boses ay may matalim na tunog, ngunit may nakakagulat na pagiging desperado.
Ang matandang lalaki sa tabi niya ay humawak sa braso ni Solenin. Sobra ka na anak, baka may mas malaking plano tayo kaysa sa pag-away sa mahirap na babae. Napansin ko ang kakaibang kasunduan sa pagitan nila. Nagkatinginan sina Solen at ang lalaking iyon at ang ngiti ni Solen ay nagbago. Hindi na galit, kundi isang nangiting puno ng lihim na pangako. Marisol, tingnan mo yan. May kakampi na ako. At sa susunod na magkita tayo, hindi na lang ang damit ko ang dudumihan mo. Ang negosyo mo ang sisirain ko. At sana, maging handa ka sa pagbagsak mo. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa dignidad. Binitiwan ni Solen ang kamay ng matanda at naglakad palayo. Ang kanyang tindig ay nagbabalik ng dating pagkaarogante. Naiwan ako sa tabi ni Attorney Clara habang ang araw ay unti-unting lumulubog, nagpapakita ng kulay kahel at pulang apoy sa ulap. Ang pag-asa ko ay hindi pa man nagsisimula, ngunit ang banta ay narito na. Clara, ipasok na natin ang mga papeles. Kailangan kong maging handa. Kung ang dignidad ang labanan, sisiguraduhin kong ako ang mananalo. Pero bakit tila may mas malalim na koneksyon si Solen sa negosyo ng Montemayor kaysa sa akin? Ang maliit na kubo sa tabi ng dagat ay naging sentro ng aking bagong mundo. Hindi ito ang marangyang silid na nakasanayan ko, ngunit ang bawat sulok ay nagtataglay ng pangako ng pag-asa. Inayos namin ni Attorney Clara ang mga lumang kasangkapan. Ang bawat pagpupunas ng alikabok ay paglilinis ng mga alaala ng pagkaalipin. Sa unang linggo, ang aming oras ay puno ng pagsulat ng mga dokumento para sa pag-asa, ang pangalan ng aking maliit na kainan. Habang pinag-aaralan ko ang mga budget at menu, naramdaman ko ang kakaibang init. Hindi ito ang kilig ng pag-ibig, kundi ang init ng pagkakaroon ng kontrol sa aking sariling kapalaran. Ang mga daliri ko, na dating nabibingi sa paglalaba, ay ngayon ay nagtatala ng mga presyo at inventory. Ilang linggo ang lumipas. Sa wakas, dumating ang araw ng pagbubukas. Ang mga taga-barangay, ang mga taong nakita ang aking paghihirap, ay dumating. Sila ay bumili ng aking lumpia, ng aking pansit, at higit sa lahat, ng aking sinigang. Ang amoy ng sinigang, na minsang naging simbolo ng karahasan, ay naging amoy ng tagumpay at pagpapala. Ang bawat kagat nila ay tila isang pagpapatunay na tama ang aking desisyon. Si Attorney Clara ay masaya, tila isang ina na nakakita ng tagumpay ng kanyang anak. Marisol, ang dami ng tao. Sa susunod na linggo, magdagdag tayo ng mga mesa. Huwag muna, Clara. Kailangan nating siguraduhin na matibay ang pundasyon. Ang bawat sentimo mula sa sagitna ng aking paglilingkod sa isang matandang mag-asawa, nakita ko ang sasakyan ni Caspian sa di kalayuan. Hindi siya pumasok, ngunit nakita ko siyang nakatayo sa labas. Nagmamasid. Walang emosyon ang kanyang mukha, ngunit alam kong naroon siya para tingnan ang aking pag-unlad. Isang observer na may obligasyon. Nagpatuloy ako sa aking trabaho. Hindi ko siya pinansin. Ang aking focus ay nasa mga customer, hindi sa isang taong may utang sa aking pamilya. Ngunit ang kapayapaan ay hindi tumagal. Isang matipunong sasakyan ang huminto sa labas. Mas mamahalin kaysa kay Caspian. Bumaba si Solen. Hindi kasing elegante tulad ng dati, ngunit mas matindi ang galit na nakapinta sa kanyang mukha. Kasama niya ang isang matandang lalaki na may suot na gintong singsing na tila may mataas na katayuan sa lipunan. Pumasok sila. Hindi sila umorder. Direkta silang nagtungo sa counter. Marisol, tingnan mo ang sarili mo. Nagpapakapobre ka pa rin, sabi ni Solen. Ang kanyang boses ay punong-puno ng pang-iinsulto. Akala mo ba? Dahil kaunti ang nakita mo sa korte, ay tapos na ang lahat. Isa kang dukha na pinagsasamantalahan ang kabaitan ng mga tao. Ang aking kamay na humahawak sa sandok ay bahagyang napatigil. Solen, wala kang kinalaman sa negosyo ko. Kung may bibilhin ka, magbayad ka. Ngumisi siya at itinuro
Ang lalaking kasama niya. Huwag kang mag-alala. Hindi na ako kukulang sa pera. May kasosyo ako. At mas matalino siya kaysa sa mga kapatid mo na nabilanggo. Siya ang magtuturo sa'yo kung paano sirain ang isang maliit na negosyo. Ang lalaking kasama niya ay ngumiti. Isang ngiti na walang init. Miss Marisol, napakabigat ng pangalan ng pamilya mo. Sana lang, hindi ka naisahan sa pagpapalaki ng maliit mong pangarap. Bago mo isipin na kaya mo na ang lahat, tingnan mo muna ito. Inilabas ng lalaki ang isang envelope at inihagis ito sa counter. Malapit sa mga barya na ipon ko para sa kuryente. Ito ay isang cease and desist order mula sa mga kumpanya na pag-aari namin. Ang iyong sinigang ay masyadong nakaka-inspire at ginagaya na namin. Magbabayad kami ng token fee sa inyo bilang pambayad pinsala para sa mental anguish mo. Pero sa isang kondisyon, isara mo ang pag-asa sa loob ng 7 araw. Kung hindi, sisirain namin ang iyong supplier, ang iyong pangalan, at sisiguraduhin kong hindi ka na makakatayo ulit. Ang mga salita ay tumagos sa akin. Mas masakit pa kaysa sa basag na salamin noon. Ang aking pag-asa ay tila isang laro lamang na gusto nilang sirain. Ang aking pagsisikap na maging matatag ay agad na sinubok ng isang malaking puwersa. Tumingin ako sa labas, kung saan nakita kong bahagyang umalis si Caspian. Tila ayaw niyang makialam sa aking laban. Ngunit ngayon, ang laban na ito ay hindi na tungkol sa utang o pag-ibig. Ito ay tungkol sa aking dignidad bilang isang babaeng nagtatrabaho. Hinawakan ko ang envelope sa counter. Ang tinta sa papel ay tila nagbabanta sa akin. Sige, sabi ko. Ang aking tinig ay matatag, kahit na nanginginig ang aking puso. Tanggapin ko ang fee, pero itong linggong ito, magpapahinga kami. Pagkatapos ng 7 araw, sisimulan ko ang grand relaunch. At sa susunod na makita ko kayo, hindi na lang ako ang lalaban. Kakasuhan ko kayo ng corporate harassment. Sige, Solen. Tingnan natin kung sino ang mas matatag. Nakanggiti si Solen na may kasamang pagmamaliit. Mabuti. Nakakatuwang panoorin ang pagbagsak ng isang patay-sariwang bulaklak. Maghihintay ako, Marisol. Nang umalis sila, ang nangiti sa aking mga labi ay agad na napalitan ng isang matinding pagkabahala. Ang 7 araw ay napakaikli. Ang token fee na ibinigay nila ay tila isang insulto, isang halaga na ginamit para ipamukha ang aking kahinaan. Ang aking tagumpay ay maikli lamang. Paano ko maipapakita sa lahat na ang pag-asa ay hindi basta-basta mapapatay, lalo na kung ang pinagmulan ng aking lakas ay isang nakalimutang alaala ng aking ama. 7 araw. 7 araw na pinagbawalang magnegosyo ang aking pag-asa. Ang sobrang puno ng pilak na iniwan ni Solen ay nakapatong sa ibabaw ng aking mga recipe book, parang isang malaking bato na nakaharang sa aking daan. Ang mga araw na yon ay tila hinila ng walang katapusan. Ang tanging nakikita ko ay ang alon na dahan-dahang humahampas sa dalampasigan, parang nagpapaalala sa akin ng paulit-ulit na pagkabigo. Hindi ako nagpahinga. Sa halip na magluto, gumugol ako ng mga oras sa opisina ni Attorney Clara. Si Clara, ang aming abogado, ay isang babaeng hindi marunong magluto. Ngunit may matalas na pangunawa sa mga batas na ginagamit ng mga mayayaman para maging mas mayaman. Marisol, ang paliwanag ni Clara, habang ipinapakita ang mga detalyadong dokumento. Hindi nila direktang binantaan ang iyong buhay, kaya't walang kasong threat na maikaso. Ginagamit nila ang corporate maneuvering, ang batas, para isara ka. Ito ay mas malinis, mas masakit. Sa mga araw na ito, nagpadala si Caspian ng isang courier na nagbigay sa akin ng mga financial reports ng kanyang kumpanya. Kasama ng mga papel ay isang simpleng note na nakatupi. Ang utang na loob
ay hindi pwedeng ipagkalat sa publiko. Pero ang kaalaman sa negosyo ay mahalaga. Mag-aral ka. Wala itong personal na damdamin. Puro pagnenegosyo. Ngunit tinanggap ko, ang bawat graph at revenue statement na aking tiningnan ay naging bagong uri ng ingredient para sa aking pagtatanggol. Hindi ako mamumuhay sa kanilang awa. Sa ikalimang araw ng paghinto, pumasok ako sa isang supply depot para makipag-usap sana sa isang supplier ng isda na matagal ko ng kliyente. Ang tindera, isang babaeng kilala ko noong bata pa ako, ay nag-iwas ng tingin. Aling Maria, bakit parang wala akong nakikitang sariwang isda ngayon? Tanong ko. Sinubukan kong panatilihin ang aking boses na kalmado. Ay Marisol, huwag ka nang magpaka-inosente. Sagot niya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. May dumating na kaibigan ni Solen. Sabi niya, kung makikipagtransaksyon daw ako sa iyo, ipapatanggal nila ang lisensya ko. Sabi nila, ikaw daw ay high-risk na negosyo dahil sa mga kaso. Naramdaman ko ang paglamig ng aking dugo. Hindi lang nila sinasara ang aking tindahan, sinisira nila ang aking supply chain. Ito ay isang direktang pag-atake sa aking kakayahang mabuhay ng mag-isa. Ang bawat supplier ay natatakot. Ang aking tagumpay na itinayo sa loob ng 5 araw ay tila natutunaw sa ilalim ng init ng kanilang kasamaan. Bumalik ako sa opisina ni Clara. Ang aking paningin ay nanlalamig sa galit. Clara, sinisira nila ang lahat. Ang mga supplier natin, tinatakot nila ang mga tao. Alam ko, sagot ni Clara, tinitingnan ang kanyang cellphone. May natanggap din akong impormasyon. Si Mr. De Leon, ang kasosyo ni Solen, ay ginagamit ang kanyang lobbying power para pigilan ang ating mga permit. Kaya natin to. Hindi tayo magrereklamo sa kanila, Marisol. Magpapakita tayo ng lakas. Kumuha si Clara ng isang folder na mas manipis kaysa sa pinag-aralan ko mula kay Caspian, ngunit tila mas mapanganib. Alam mo ba kung bakit ganito sila kadesperado? Si Mr. De Leon ay may lihim na kalaban sa negosyo. Isang lalaking matagal nang gustong pabagsakin ang buong industriya niya. Ang pag-atake nila sa'yo ay isang distraction. Tanging ang pagpapakita ng lakas sa kanila, ang tanging paraan. Tinitigan ko ang folder. Ito ang aming lever. Ano ang kailangan kong gawin, Clara? I-reschedule natin ang grand relaunch, hindi sa ika-8 araw, sa ika-6, at ipapakita natin sa kanila na hindi lang ako ang abogado mo. Ipapapunta ko si Caspian sa isang press conference, hindi para ipagtanggol ka bilang isang babae, kundi bilang isang investor na nagtitiwala sa isang matatag na negosyo. At sisiguraduhin kong malalaman ni Mr. De Leon na ang paggamit sa pag-asa bilang distraction ay isang malaking pagkakamali. Ang aking puso ay nagsimulang bumilis, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa kompetisyon. Ang paghinga ko ay naging mas malalim. Hindi ako magiging biktima ng corporate game na ito. Gawin natin yan, Clara. Pero kailangan kong makita si Caspian bago yon. Kailangan kong malaman kung bakit niya ako binaliwala noong una. Kailangan kong malaman kung ang kanyang tulong ngayon ay dahil sa utang o may ibang dahilan na hindi pa niya sinasabi. Nakarating ako sa kinaroroonan ni Caspian, isang office building sa Maynila na tila umaabot sa ulap. Nang makita niya ako, tiningnan niya ako ng matagal. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng isang bagay na hindi ko maibigay. Bakit ka narito, Marisol? Akala ko ba ayaw mo ng intervensyon ko? Gusto kong malaman ng isang bagay, Caspian. Noong araw na nasa ospital ako, bakit hindi mo ako pinaniwalaan tungkol sa gamot ni Inay? Bakit kailangan kong maghintay para sa isang pangyayari bago mo makita ang katotohanan? Hindi ko kailangan ang tulong mo sa negosyo, pero kailangan ko ng kasagutan sa puso ko. Nagbago ang ekspresyon ni Caspian. Tila may isang matandang alaala na muling bumalik sa kanya. Isang alaala na nagdulot sa kanya ng sakit. Marisol, noong araw na yon,
Gusto kong paniwalaan ka, pero masyadong malaki ang deal na hawak ko. Ang ama ni Solen, siya ang susi sa pag-save ng barko ng aking ama. Natakot ako. Natakot akong mawala ang lahat, ang legacy ng pamilya ko, dahil sa isang hinala. Ang fear na yon, pinili ko ang negosyo kaysa sa intuition ko. Hindi ko naisip na ikaw ay nasa panganib. Nakatitig siya sa akin. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Iyon ang kasalanan ko, ang pagiging duwag ko sa pagpili ng pagitan ng obligasyon at pagtitiwala. Ang pag-amin na yon ay nakapagbigay ng bahagyang ginhawa, ngunit hindi pa ito pagpapatawad. Sige Caspian, hindi ako nandito para sa'yo. Nandito ako para sa pag-asa. At sa susunod na linggo, ipapakita ko sa inyong lahat na ang pagmamahal na ibinibigay ko ay hindi dapat kinukutya. Maghihintay ka lang. At sana, sa susunod na makita mo ako bilang isang matagumpay na kaibigan at hindi isang utusan, hindi ka na matatakot. 7 araw. 7 araw na pinagbawalang magnegosyo ang aking pag-asa. Ang sobrang puno ng pilak na iniwan ni Solen ay nakapatong sa ibabaw ng aking mga recipe book, parang isang malaking bato na nakaharang sa aking daan. Ang mga araw na yon ay tila hinila ng walang katapusan. Ang tanging nakikita ko ay ang alon na dahan-dahang humahampas sa dalampasigan, parang nagpapaalala sa akin ng paulit-ulit na pagkabigo. Hindi ako nagpahinga. Sa halip na magluto, gumugol ako ng mga oras sa opisina ni Attorney Clara. Si Clara, ang aming abogada, ay isang babaeng hindi marunong magluto, ngunit may matalas na pangunawa sa mga batas na ginagamit ng mga mayayaman para maging mas mayaman. Marisol, ang paliwanag ni Clara, habang ipinapakita ang mga detalyadong dokumento. Hindi nila direktang binantaan ang iyong buhay, kaya't walang kasong threat na maikaso. Ginagamit nila ang corporate maneuvering, ang batas para isara ka. Ito ay mas malinis, mas masakit. Sa mga araw na ito, nagpadala si Caspian ng isang courier na nagbigay sa akin ng mga financial reports ng kanyang kumpanya. Kasama ng mga papel ay isang simpleng note na nakatupi. Ang utang na loob ay hindi pwedeng ipagkalat sa publiko. Pero ang kaalaman sa negosyo ay mahalaga. Mag-aral ka. Wala itong personal na damdamin, puro pagnenegosyo. Ngunit tinanggap ko. Ang bawat graph at revenue statement na aking tiningnan ay naging bagong uri ng ingredient para sa aking pagtatanggol. Hindi ako mamumuhay sa kanilang awa. Sa ika-5 araw ng paghinto, pumasok ako sa isang supply depot para makipag-usap sana sa isang supplier ng isda na matagal ko ng kliyente. Ang tindera, isang babaeng kilala ko noong bata pa ako, ay nag-iwas ng tingin. Aling Maria, bakit parang wala akong nakikitang sariwang isda ngayon? Tanong ko. Sinubukan kong panatilihin ang aking boses na kalmado. Ay Marisol, huwag ka nang magpaka-inosente. Sagot niya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. May dumating na kaibigan ni Solen. Sabi niya, kung makikipagtransaksyon daw ako sa'yo, ipapatanggal nila ang lisensya ko. Sabi nila, ikaw daw ay high risk na negosyo dahil sa mga kaso. Naramdaman ko ang paglamig ng aking dugo. Hindi lang nila sinasara ang aking tindahan. Sinisira nila ang aking supply chain. Ito ay isang direktang pag-atake sa aking kakayahang mabuhay ng mag-isa. Ang bawat supplier ay natatakot. Ang aking tagumpay na itinayo sa loob ng 5 araw ay tila natutunaw sa ilalim ng init ng kanilang kasamaan. Bumalik ako sa opisina ni Clara. Ang aking paningin ay nanlalamig sa galit. Clara, sinisira nila ang lahat. Ang mga supplier natin, tinatakot nila ang mga tao. Alam ko, sagot ni Clara. Tinitingnan ang kanyang cellphone. May natanggap din akong impormasyon. Si Mr. De Leon, ang kasosyo ni Solen, ay ginagamit ang kanyang lobbying power para pigilan ang ating mga permit. Kaya natin to. Hindi tayo magrereklamo sa kanila, Marisol.
magpapakita tayo ng lakas. Kumuha si Clara ng isang folder na mas manipis kaysa sa pinag-aralan ko mula kay Caspian, ngunit tila mas mapanganib. Alam mo ba kung bakit ganito sila kadesperado? Si Mr. De Leon ay may lihim na kalaban sa negosyo. Isang lalaking matagal nang gustong pabagsakin ang buong industriya niya. Ang pag-atake nila sa'yo ay isang distraction. Tanging ang pagpapakita ng lakas sa kanila ang tanging paraan. Tinitigan ko ang folder. Ito ang aming lever. Ano ang kailangan kong gawin, Clara? I-reschedule natin ang grand relaunch. Hindi sa ika-8 araw, sa ika-6. At ipapakita natin sa kanila na hindi lang ako ang abogado mo. Ipapapunta ko si Caspian sa isang press conference hindi para ipagtanggol ka bilang isang babae, kundi bilang isang investor na nagtitiwala sa isang matatag na negosyo. At sisiguraduhin kong malalaman ni Mr. De Leon na ang paggamit sa pag-asa bilang distraction ay isang malaking pagkakamali. Ang aking puso ay nagsimulang bumilis, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa kompetisyon. Ang paghinga ko ay naging mas malalim. Hindi ako magiging biktima ng corporate game na ito. Gawin natin yan, Clara. Pero kailangan kong makita si Caspian bago yon. Kailangan kong malaman kung bakit niya ako binaliwala noong una. Kailangan kong malaman kung ang kanyang tulong ngayon ay dahil sa utang o may ibang dahilan na hindi pa niya sinasabi. Nakarating ako sa kinaroroonan ni Caspian, isang office building sa Maynila na tila umaabot sa ulap. Nang makita niya ako, tiningnan niya ako ng matagal. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng isang bagay na hindi ko maibigay. Bakit ka narito, Marisol? Akala ko ba ayaw mo ng intervention ko? Gusto kong malaman ng isang bagay, Caspian. Noong araw na nasa ospital ako, bakit hindi mo ako pinaniwalaan tungkol sa gamot ni Inay? Bakit kailangan kong maghintay para sa isang pangyayari bago mo makita ang katotohanan? Hindi ko kailangan ng tulong mo sa negosyo, pero kailangan ko ng kasagutan sa puso ko. Nagbago ang ekspresyon ni Caspian. Tila may isang matandang alaala na muling bumalik sa kanya. Isang alaala na nagdulot sa kanya ng sakit. Marisol, noong araw na yon, gusto kong paniwalaan ka. Pero masyadong malaki ang deal na hawak ko. Ang ama ni Solen, siya ang susi sa pag-save ng barko ng aking ama. Natakot ako. Natakot akong mawala ang lahat, ang legacy ng pamilya ko, dahil sa isang hinala. Ang fear na yon. Pinili ko ang negosyo kaysa sa intuition ko. Hindi ko naisip na ikaw ay nasa panganib. Nakatitig siya sa akin, ang kanyang boses ay halos pabulong. Iyon ang kasalanan ko, ang pagiging duwag ko sa pagpili ng pagitan ng obligasyon at pagtitiwala. Ang pag-amin na yon ay nakapagbigay ng bahagyang ginhawa, ngunit hindi pa ito pagpapatawad. Sige Caspian, hindi ako nandito para sa'yo. Nandito ako para sa pag-asa. At sa susunod na linggo, ipapakita ko sa inyong lahat na ang pagmamahal na ibinibigay ko ay hindi dapat kinukutya. Maghintay ka lang at sana sa susunod na makita mo ako bilang isang matagumpay na kaibigan at hindi isang utusan, hindi ka na matatakot. Ang pangako ng grand relaunch sa ika-6 na araw ay nagbigay ng bagong enerhiya sa aking mga kasama, lalo na kay Attorney Clara. Ngunit ang pressure na hatid ng pagbanta ni Solen ay hindi madaling baliwalain. Ang aking pagtulog ay punong-puno ng mga imahe ng pagbagsak ng aking maliit na kainan. At sa bawat paggising ko, nararamdaman ko ang bigat ng responsibilidad na aking kinuha. Nagdesisyon akong dalawin si Aling Esperanza. Hindi ko na siya maaaring iwanang nakikipaglaban sa kanyang sariling isip habang ako ay nakikipaglaban sa mundo ng mga tao. Ang silid ng matanda ay nanatiling malinis, ngunit mayroong kakaibang katahimikan. Nang pumasok ako, nakita ko siyang nakaupo sa tabi ng bintana, hindi nakatingin sa labas kundi sa malayo, sa isang lugar na tanging siya lamang ang nakakaalam. Ang aking mga paa ay tila mabigat habang ako ay lumalapit.
Natatakot na baka ang kanyang mga mata ay muling maging malabo. Inay, ako po ito, si Marisol. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng pagkalito. Mayroong isang matinding pagkilala na nagpatahimik sa lahat ng pag-aalinlangan ko. Ang mga luha ay dumaloy sa aking pisngi, isang tahimik na pagbuhos na matagal kong ikinulong. Marisol! Ang kanyang tinig ay malinaw, tila isang kampanaryo sa isang tahimik na umaga. Wala ka nang dapat ipag-alala. Hindi ka na ang nag-aalaga sa akin ngayon. Ikaw na ang nagtuturo sa akin kung paano mabuhay ulit. Lumuhod ako sa kanyang harapan. Ang sakit sa aking likod at balikat ay tila hindi na mahalaga sa sandaling yon. Naramdaman ko ang mga kamay niya na humaplos sa aking buhok. Isang kilos na puno na ng pagmamahal sa magulang na hindi ko kailanman nakita sa aking sariling ina. Huwag kang mag-alala sa mga masasama. Ang karma ay dahan-dahan, Marisol, ngunit hindi ito nagkakamali. Nagtatago sila ngayon, ngunit ang Diyos ay hindi bulag sa bawat sakripisyo mo. Napahagulgol ako sa kanyang kandungan, isang pagpapakawala ng lahat ng sakit na aking dinadala. Ang yakap niya ay ang aking lunas, ang aking rebirth. Sa sandaling iyon, hindi na ako kailangan pang maging matatag para sa iba. Kailangan ko lang maging matatag para sa aking sarili at para sa kanya. Sa pag-alis ko sa silid, ang aking puso ay magaan. Nagpadala ako ng mensahe kay Caspian, hindi tungkol sa negosyo, kundi tungkol sa kanyang ina. Caspian, si Inay Esperanza ay may ilang sandali ng pagiging lubos na malinaw. Pinag-usapan namin ang mga bagay. Maaring hindi na siya magtatagal ng matagal sa ganitong kalinawan. Kung gusto mong maging parte ng kanyang kapayapaan, kailangan mong maging naroroon, hindi bilang hindi nagtagal. Dumating si Caspian sa bahay kubo. Hindi siya nag-abala sa kanyang mamahaling damit. Nakita ko siyang nag-iisa, lumapit sa akin. Ang distansya sa pagitan namin ay napakalapit. Ngunit ang paggalang ay naghihiwalay sa amin. Marisol, ang kanyang tinig ay tila nasasakal. Salamat. Alam kong hindi sapat ang salitang salamat para sa ginawa mo sa aking ina. At sa pagpapakita sa akin ng tamang landas. Walang anumang kilig sa hangin, tanging isang malalim na pag-unawa sa isa't isa. Hindi mo kailangan magpasalamat, Caspian. Ginawa ko yon dahil mahal ko siya. At alam kong mahal mo rin siya. Nakatitig siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng isang bagay na tila hindi pa niya kayang tanggapin, na ang aking halaga ay hindi nakasalalay sa kanya. Marisol, sa susunod na araw ng relaunch, tutulungan kita. Hindi dahil sa utang, kundi dahil nararapat ka. Wala akong alam sa negosyo mo, pero alam kong magtatagumpay ka. At gagawin ko ang lahat para hindi na bumalik ang mga taong tulad ni Solen sa buhay mo. Nagtatagpo ang aming mga mata. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang matinding koneksyon. Isang koneksyon ng dalawang kaluluwang nasaktan na ngayon ay naghahanap ng sariling liwanag. Ngunit hindi ito pag-ibig. Ito ay paggalang sa isang digmaan na pareho naming pinagdaanan. Ngunit habang nag-uusap kami, isang tao ang lumitaw sa kanto ng kalsada. Ang kanyang anino ay humaba sa ilalim ng papalubog na araw. Si Solen. Nakita niya kami, nakatayo ng napakalapit at ang kanyang mukha ay nag-iba ng kulay. Walang sigaw, walang sigasig, tanging isang matinding focus sa kanyang pagkamuhi. Ang kanyang kamay ay mabilis na gumalaw patungo sa kanyang bag. Walang hiya kang babae. Hindi ka pa ba titigil sa pag-agaw ng lahat sa akin? Kahit ang atensyon ng lalaking yon, hindi mo matatakasan ang kapangyarihan ko, Marisol, at isusumpa mo ang araw na ipinanganak ka. Hindi siya gumawa ng ingay, ngunit ang kanyang tinig ay puno ng matinding puot. Ang kanyang kamay ay tila may hawak na isang maliit na bagay. Ang paglitaw ni Solen sa labas ng aming kubo ay parang isang masamang panaginip
na nagtatangkang maging realidad. Ang kanyang galit ay tila may pisikal na bigat na nagpapabigat sa hangin. Ang maliit na bagay na hinawakan niya sa kanyang kamay ay hindi nakita ng malinaw, ngunit ang titig niya ay sapat na para iparamdam sa akin na ito ay mas mapanganib pa kaysa sa basag na salamin. Si Caspian ay agad na humakbang pasulong. Ang kanyang katawan ay nagiging panangga. Solen, umalis ka na dito. Wala ka ng karapatan sa kanila. Ang tinig ni Caspian ay nagdadala ng bagong awtoridad. Wala akong karapatan? Bakit ikaw ba ang hari dito? Sigaw ni Solen, ngunit hindi siya lumapit. Ang matandang lalaki, si Mr. De Leon, ay nanatili sa likuran niya. Ang kanyang ekspresyon ay nagpapakita ng pagkadismaya sa pampublikong pag-uugali ni Solen. Caspian, huwag kang magtago sa likod ng empleyado mo. Alam kong tinutulungan mo siya. Hindi mo makukuha ang sa sandaling iyon. Tila may isang mekanismo sa aking isip ang nag-iba ng direksyon. Ang takot ay pinalitan ng isang malamig na pagkaunawa. Ito ang laro na kailangan kong tapusin, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili ko. Clara, tawag ko, hindi na ako tumitingin kay Solena o Caspian. Oras na, ipakita na natin sa kanila ang mga ebidensya. Si Attorney Clara, na tila naghihintay lamang sa senyas, ay humarap sa grupo ng mga taga-barangay at ilang mamamahayag na tinawag niya ng tahimik kanina. Ang mga ito ay hindi big-time na reporter, kundi mga taong kakilala ko na nagbigay ng suporta sa akin. Ginoong De Leon, Solen, mahinahon ngunit malinaw na sinabi ni Clara, huwag ninyong maliitin ang lakas ng isang taong inalipusta. Hindi lang ito tungkol sa sinigang o sa maliit na kainan. Ito ay tungkol sa pagpapatunay na ang kabaitan ay hindi kahinaan. Inilabas ni Clara ang mga folder. Unang-una, ang cease and desist order ninyo ay walang legal na basehan. Ang aming pag-asa ay nagbabayad na ng lahat ng tamang buwis. Pangalawa, ang supplier na tinakot ninyo, mayroon kaming affidavit mula kay Aling Maria. Ipinapahiwatig nito ang corporate harassment at pagbabanta sa maliliit na negosyo. Tiningnan ko si Mr. De Leon. Ang kanyang ngiti ay naglaho. Pero ang pinakamahalaga, patuloy ni Clara, ang kanyang boses ay lalong tumibay, ay ang mga record ng pananalapi na ipinadala sa amin ng aming confidential source mula sa inyong kumpanya. Tungkol sa pag-iwas sa buwis at mga shadow contracts na kasama ang pagbili ng inyong mga permit gamit ang pera na dapat ay para sa pagbabayad sa mga utang na legal. Ang mukha ni Mr. De Leon ay naging abo. Ang kanyang kalaban sa negosyo ay tila nakahanap ng paraan para gamitin ang aking maliit na laban para sirain siya. Tumingin ako kay Solen. Solen, ang pagmamay-ari mo ng anumang bagay ay hindi nagmumula sa iyong sipag, kundi sa pagdaraya. Ang iyong dignidad ay kasing alabok lamang ng kasinungalingan mo. Si Solen ay hindi na nakapagsalita. Ang kanyang nangiti ay naging isang nangiting puno ng pagkadismaya at kawalang pag-asa. Ang pagbagsak niya ay hindi naging isang malaking dagundong, kundi isang tahimik na pagbitaw sa lahat ng kanyang inaakala na pag-aari niya. Humarap ako kay Caspian. Caspian, hindi ko kailangan ang iyong press conference. Kailangan kong ako mismo ang magsabi nito sa publiko. Handa na ako. Tinanggap ni Caspian ang aking desisyon. Ang kanyang pagtango ay nagpapahiwatig na iginagalang niya ang aking desisyon na gawin itong sarili kong laban. Nang ako ay tumayo sa harap ng maliit na grupo ng mga tao, ang aking kamay ay hindi na nanginginig. Hawak ko ang isang piraso ng papel, ang mga salita na hindi ko nasabi sa korte tungkol sa aking ama. Ako si Marisol de la Cruz. Inalipusta ako. Hinamak ako dahil sa aking kahirapan. Ngunit ang bawat pilat na natamo ko ay nagturo sa akin ng katotohanan. Ang pagmamahal na walang pag-asa ay pagkaalipin. Ang trabaho ko ay hindi ang mag-alaga ng mayayaman.
Ang trabaho ko ay ang mag-alaga ng aking sariling kinabukasan. Sa gitna ng aking talumpati, nakita ko si Solen na tila nanlalaki ang mata. Ang kanyang muka ay nagpapakita ng isang emosyon na hindi ko pa nakita. Ang hiya ng pagkatalo. Sa dulo ng aking talumpati, isang mensahe ang nag-iwan ng malaking katanungan. At sa lahat ng nagtangkang sirain ang aking pag-asa dahil sa kanilang sariling kasakiman, itatanong ko sa inyo, kapag nawala na ang inyong kayamanan, ano pa ang matitira sa inyo? Nang umalis ako mula sa scene, nararamdaman ko ang bigat ng responsibilidad na napalitan ng isang matinding kagaanan. Ang katarungan ay nagsisimula ng mamutawi. Ngunit ang nangiti sa mukha ni Solen ay hindi isang nangiti ng pagsuko. Marisol, isang boses mula sa likuran ang nagpanginig sa aking katawan. Isang boses na pamilyar ngunit hindi ko inaasahan na makikita pa. Matalino ka, pero hindi mo pa nakikita ang huling baraha ko. At hindi lang ito tungkol sa pera, kundi sa isang pangako na binitawan mo noong ikaw ay umalis sa bahay ng Montemayor. Lumipas ang mga buwan na tila mga pahina ng isang libro na mabilis na nililipat ng hangin. Ang dating maliit na kubo na amoy dagat at puno ng pangamba ay isa na lamang alaala na nakaukit sa aking nakaraan. Ngayon, nakatayo ako sa loob ng aking opisina, isang silid na pinaliligiran ng salamin kung saan tanaw ang lawak ng karagatan. Ang amoy ng essential oils at bagong timplang kape ay pumalit sa amoy ng lumang kahoy at bleach na nakasanayan ko sa mansyon ng mga Montemayor. Hinaplos ko ang makinis na ibabaw ng aking mesa. Sa ibabaw nito ay nakapatong ang isang tseke, isang piraso ng papel na nagkakahalaga ng higit pa sa pera. Ito ang halaga ng aking kalayaan. Ito ang katibayan na ang pag-asa ay hindi lamang pangalan ng aking restaurant chain, kundi ang realidad ng aking buhay. Bumukas ang pinto at pumasok si Attorney Clara. Dala ang huling set ng mga dokumento. Ang kanyang nangiti ay abot sa kanyang mga mata. Madam CEO, nandito na siya. Nasa tumango ako at kinuha ang tseke. Ang aking mga kamay na dati magaspang sa kakasental at kakalaba. Ngayon ay makinis na at may suot na simpleng relo, isang simbolo na ako na ang may hawak ng aking oras. Pagpasok ko sa conference room, nakita ko si Caspian. Nakatayo siya sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ng paglubog ng araw. Nang humarap siya, wala na ang dating bigat sa kanyang mga balikat. Wala na ang guilt. Ang nakikita ko ay isang lalaking payapa. Marisol, bati niya. Puno ng respeto ang kanyang tono. Ang ganda ng view mula dito. Malayo na ang narating mo mula sa servants' quarters. Malayo na nga, Caspian. Sagot ko, sabay lapag ng tseke sa gitna ng mesa. Ang tunog ng papel na dumampi sa kahoy ay mahina, ngunit makahulugan. Ito na, full payment, kasama ang interest at ang principal. Ang utang ng ama ko sa ama mo at ang utang ko sa'yo, bayad na. Tinitigan ni Caspian ang tseke. Hindi niya ito kinuha agad. Tila inaalala niya ang bigat ng kasaysayan na nakapaloob sa halagang iyon. Dahan-dahan, itinulak niya ang tseke, pabalik sa akin ng bahagya. Bago niya ito tuluyang kinuha at inilagay sa kanyang folder. Tinatanggap ko ito hindi dahil kailangan ko ang pera, kundi dahil kailangan mong maramdaman na wala ka ng tanikala, sabi niya ng marahan. Pero may isa pa akong proposal. Hindi bilang creditor, kundi bilang investor. Gusto kong maglagak ng pondo para sa expansion ng Pag-asa sa Visayas. Pure business deal, walang strings attached. Napangiti ako. Ito ang tagumpay na hinangad ko. Hindi ang maging asawa ng isang bilyonaryo, kundi ang maging kapantay niya sa mesa ng negosyo. Pag-iisipan ko, Mr. Montemayor, padalhan mo si Attorney Clara ng term sheet. Nagkamayan kami. Ang kanyang palad ay mainit, ngunit wala ng kuryente ng romantikong pagnanais. Ito ay init ng pagkilala sa isa't isa
bilang mga survivor. Umalis ako sa opisina ng maaga. May mas mahalagang tao akong kailangang puntahan kaysa sa anumang board meeting. Ang sasakyan ko ay huminto sa tapat ng isang magandang bahay bakasyunan sa tabi ng dagat. Ang bahay na binili ko gamit ang aking sariling kita. Sa veranda, nakaupo si Inay Esperanza. Ang simoy ng hangin ay naglalaro sa kanyang puting buhok. Wala na ang mga restrictive na gamot na ibinigay ni Solen noon. Ang kanyang mukha ay maaliwalas, kahit na paminsan-minsan ay bumabalik ang ulap sa kanyang isipan. Lumapit ako at lumuhod sa kanyang harapan. Kinuha ko ang kanyang kanang kamay at idinampi ko ito sa aking noo, isang taimtim na pagmamahal sa magulang. Naramdaman ko ang panginginig ng kanyang mga daliri habang hinahaplos niya ang aking pisngi. Marisol, anak, bulong niya. Ang kanyang boses ay parang uyayi ng dagat. Ang bango mo, amoy, tagumpay. Para sa inyo po ito, Inay, ang bahay na ito, ang kapayapaan na ito. Wala nang magsasara ng pinto sa inyo. Wala nang magsasabing nakakahiya kayo. Napaluha ang matanda at niyakap ako. Sa yakap na yon, naramdaman ko ang tunay na paghilom. Ang sugat sa aking balikat mula sa gabing iyon sa mansyon ay nag-iwan ng pilat, ngunit hindi na ito masakit. Ito ay naging marka ng aking katapangan. Dumating si Caspian bago magtakip silim, dala ang paboritong kakanin ng kanyang ina. Hindi siya pumasok bilang amo, kundi bilang bisita. Sabay-sabay kaming kumain sa labas, habang ang langit ay nagpapalit ng kulay mula asul patungong kulay ube at ginto. Habang naglalakad kami ni Caspian sa dalampasigan, habang si Inay Esperanza ay nagpapahinga na sa loob, kasama ang kanyang bagong nurse, binasag ni Caspian ang katahimikan. Alam mo, Marisol, noong nasa korte tayo, natakot ako. Hindi para sa kumpanya, kundi para sa'yo. Akala ko, kakainin ka ng sistema. Pero mali ako. Ikaw ang kumain sa sistema. Tumigil ako sa paglalakad at humarap sa dagat. Ang alon ay humahalik sa aking mga paa, nagdadala ng lamig na nagpapagaan ng pakiramdam. Hindi ako lumaban para manalo sa sistema, Caspian. Lumaban ako para mabawi ang pangalan ng tatay ko. Ang utang na loob ay hindi dapat maging sumpa. Dapat itong maging tulay. At ngayon, nakatawid na ako. Masaya ka ba? Tanong niya. Ang tanong ay simple, ngunit puno ng bigat. Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ko ang Caspian na walang halong lungkot. Masaya ako, Caspian, hindi dahil mayaman na ako, kundi dahil kapag tumingin ako sa salamin, hindi ko na nakikita ang katulong na humihingi ng awa. Nakikita ko na si Marisol, buo, malaya. Tumango siya at ngumiti. Isang nangiting pamamaalam sa anumang posibilidad ng kami at pagtanggap sa realidad ng tayo bilang magkaibigan. Sana masaya ang dad mo kung nasaan man siya, sabi niya habang nakatingin sa abot-tanaw. Masaya na siya, sagot ko habang hinahawakan ang medalyang nakasabit pa rin sa aking leeg. Dahil ang anak niya ay hindi na anak ng utang na loob, ako na ang ina ng pag-asa. Ang araw ay tuluyan ng lumubog at ang kadiliman ay bumalot sa paligid. Ngunit sa di kalayuan, ang ilaw mula sa bahay ni Inay Esperanza ay nagningning, isang tanglaw na hindi kailanman mapupundi. Akala ko ay tapos na ang lahat, na ang kwento ay sarado na sa isang happy ending. Ngunit habang papasok ako sa bahay, napansin ko ang isang sobre na nakasingit sa ilalim ng pinto. Walang selyo, walang pangalan. Ang papel ay luma at may amoy ng isang pabango na matagal ko nang hindi naaamoy. Ang pabangong iyon ay nagpaalala sa akin ng isang gabing maulan. Bago pa man ako pumasok sa mansyon ng mga Montemayor, 10 taon na ang nakalilipas. Binuksan ko ang sobre at ang laman nito ay isang litrato. Litrato ng aking ama, na may kasamang isang lalaking kamukha ni Mr. De Leon.
at sila ay nagtatawanan. Sa likod ng litrato, may nakasulat na pamilyar na sulat kamay. Ang utang ay bayad na, pero ang katotohanan ay nagsisimula pa lang. Kilala mo ba talaga ang bayaning iyong ipinaglaban?